nagtatrabaho, nakaramdam po ako ng pangangalay sa aking kamay at parang tinutusok po ng karayong. Sa akala ko pong simpleng ngalay lang po, di ko po siya pinansin. Until one day po, yung hinahawakan ko po, nalalaglag na po. Di ko na po napapansin. Then umuwi po ako ng Pilipinas, nagpa-check up po ako kasi nag-worry talaga ako. Then pagpa-check up po ko sa St. Luke's, inapalang po ng doktor, ng isang orthosurgeon specialist po. Sabi po sa akin, suspected ko yan, sarcoma. Para siguro tayo, undergo ka ng biopsy. Nagpa-biopsy po ako. Talagang grabe po, napakasakit. Hanggang buto po, kinunan po ako ng specimen. Until 1 week po, lumabas po yung result po. Lumabas po, Ewing sarcoma versus osteosarcoma po. Sabi po ng doktor, di ma-identify kung ano yung sakit mo. Nagpa-CD99 po kami. Confirm po, Ewing sarcoma. Then binigyan na po ako ng stage 2B. Di po ako naniwala. Nagpa-second opinion po ako sa ibang ospital. Then nagpa-third opinion po. Sa PJs na po yun. Bali, yung sabi rin po doon, kailangan ko po ng chemotherapy. Nagpa-chemotherapy po ako. 3 cycle. Yan po yung first session ko po. Bali, yan po yan, 1 week po. Talagang nasa kama lang po ako. Walang babaan. Talagang di po nakakagalaw yung katawan ko. Talagang bagsak. Nagsusuka. Di makakain. Talagang parang kandila po talaga akong inuubos na po yung lakas ko. Then natapos ko po yan. Then nagpa-evaluate ulit. December 13 po, nagpa-evaluate po kami. Sabi po ng doktor, walang pagbabago. Yun. In-admit na po ako ulit for operation. Akala ko po yung simpleng opera lang. Yung pala, puputuli na po. Then, di po ako pumayag kasi bilang tao po, pamilyado po ako. Talagang nasanay po ako na kumpleto yung katawan ko. Talagang pinilit po ako ng doktor, sabi sa akin, kung di ka magpapa-opera, napakaliit ng chance na gumaling ka. Anong gusto mo? Mawalan ka ng kamay, mawalan ka ng buhay. Doon po, nag-decide po ako, nagpa-opera po ako, bali. Na-opera po ako na January 2014 na po. Doon po ako nag-Christmas ng bagong taon. Talagang mahirap po. Yun, nagpa-opera po ako. Tapos, akala ko, pagpa-opera ko, okay na. Pagpa-check up ko po ulit, another 3 cycle na naman. Balik na naman po ako dun sa dati. Dati kong buhay na talagang di po nakakabangon, di nakakain. Talagang mahirap. Talagang sabi ko, ganito na ba talaga? Then tinapos ko po yun. Kasi gusto ko po mabuhay para sa pamilya ko. Kasi may anak din po ako. Yun, tinapos ko po yun ulit. Tapos nagpa-evaluate na naman po kami. December 2004, December po, nagpa-evaluate po kami. Pagpasok po ng January 2015, lumabas po sa baga, umakita po sa baga ko, kumalat na po yung cancer. Bigla pong inakyat mo ng stage 4. Sabi ko, Dok, ba't ganun? Sinunod ko po yung procedure nyo. Nagpa-chemotherapy ako. Binigay ko na yung kamay ko sa inyo. Pinaputol ko, ba't ganun umakyat pa? Talagang pagsabi niya na stage 4 na panibago ka na naman ng 6 cycle na chemotherapy. Bali po, dami pong sinabi yung doktor, hindi na po ako makapaniwala. Yung isip ko po noon, talagang wala na. Sabi ko, hanggang doon na lang po. Sumunod po ako, nagpa-chemo, alang-alang po kasi pinipilit po ako ng pamilya ko. Parents ko at saka wife ko na ituloy na lang natin kasi nandyan na eh. Sabi ko magpapagamot pa, gano'n naman, mamamatay naman rin eh. Yun po, until one day po, may yung supervisor ko ng wife ko, grinisend po yung AIM Global.
Sabi ko, sige, subukan natin. Total, wala namang mawawala kung hindi ko susubukan. Kamay po, talagang yung pag... Ayun po, ako po dyan, kung hindi nyo po na... Talagang ako po yan, nag-take po ako ng C24/7, sinunod ko po yung procedure. 1 week po, ramdam ko po yung talagang iba yung tama sa katawan ko. Tapos, tinuloy po, natapos po yung chemotherapy, sinabayan ko po ng C24/7, hanggang nag-megadose po ako, 333, hanggang ngayon po. Pagpa-check up ko po, nagpa-evaluate po ako ulit, lumabas po sa CT scan. Ano na po, nagbago na. Talagang yung... Lumabas po sa CT scan, sabi po ng doktor, bro, stable ka na. Sabi ko, talaga Dok, para makasiguro tayo, magpa-bone scan ka pa ulit. Nagpa-bone scan po ako, yung lumabas na po sa result ng bone scan. No evident, metastasis, bone disease, whole body. Kaya po, thank you po. Thank po, yan po yung lumabas. Kaya po, thankful po ako sa AIM Global. Kasi, nung time po noon, talagang akala ko mamamatay na ako. Yun, talagang sabi ko, Lord, thank you po. Kasi, binigay mo po yung instrumento, yung AIM Global. Lubos po ako nagpapasalamat sa BODs, kay Doc Ed, kay Doktora Connie, kay Sir John, kay Sir Francis, at sa grupo ko po, sa MIA. Kasi sila po yung gumabay po sa akin. Kasi po, talaga wala na akong pag-asa noon. Family ko. And, syempre po, sa may buong may kapal, talagang Almighty God, sabi ko, kasi, kumbaga, hopeless na ako, pero hindi po ako bumitaw sa paniniwala. Sabi ko, balang araw, darating po yung bibigay sa akin ng pag-asa. Yun po, siguro po, masasabi ko na lang po, sa pinagdaanan ko, naway makatulong po sa mga katulad ko po dati na cancer patient na nawawalan ng pag-asa. Huwag po kayo mawalan ng pag-asa. Lumaban po kayo kung para sa pamilya nyo, para sa mga taong nagmamahal na nandiyan lang sa paligid. Maraming salamat po. Mahal ko po kayo. Wow, thank you. Jomel. Yeah. Just to summarize, and for the sake of our foreign guests, he suffered from Ewing sarcoma, otherwise known as bone cancer, stage 2. And then he went on to have chemotherapy for 9 sessions. Unfortunately, it did stop his cancer and it progressed actually to stage 4. And before it progressed to stage 4, he had to have this surgery, and they have his arms removed. And so it progressed to stage 4. And then on the 9th session of this chemotherapy, he was able to meet someone from AIM Global. And he took this product C24/7, mega dosage, and lo and behold, he was cleared from cancer. Galing. So can you imagine? Are you proud of our products? Proud.